Hello. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Lord, bigyan na po ako sa inyo kami. Hello po. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Kaya, hello po. So, panibagong araw po. Ano po? Kaya, hello po. Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. So, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, nandito po ako, ano po, sa inyong harapan. Ano po? So, ang Diyos po ay buhay. Ano po, ang aking Panginoon ay buhay. Ang aking Diyos ay buhay. Ano po? So, kaya nandito po ako sa inyong harapan, yun nga po, dahil si Jesus ay buhay, at ang ating Diyos Ama ay buhay. So, ito po ay napakaganda po, ano po, na kayo po ay makatanggap sa inyong kalooban, sa inyong isipan, ng kaliwanagan, ano po, o ilaw sa inyong, sa kadiliban. Ayan, thank you, Lord Jesus. So, sa lahat po, ano po, nakakaranas ng hindi maganda, ano po, sa buhay na ito. Ayan. So, pero bago po ang lahat, ano po, so, ito pong gawain ito, ito po ay ministry ng ating Panginoon. Gawain po ito ng ating Diyos Ama, na hanggang ngayon po ay nagpapatuloy sa ating henerasyon. Ministry po ito ng ating mahal na Panginoon. Ang ministry po ng Panginoon, magpalayas ng demonyo, magpagaling ng may sakit, at i-share ang katotohanan, at buhayin ng mga patay. So, yun po yung ministry ng ating Panginoon na hanggang ngayon ay patuloy ang ministry ng ating Panginoon. Ano po? Amen. So, hindi lang po ito ng henerasyon ng mga apostoles. Hanggang ngayon po, yung ministry ng ating Panginoon na kayo po ay pagalingin, na kayo po ay makalaya, ano po, sa lahat ng uri ng karamdaman, na ang mga namumuhay ay magkaroon ng liwanag sa kadiliman. Ano po? Dahil nga po ang salita ng Diyos ay ang Diyos. Kung naririnig niyo po ang salita ng Diyos, so, kung naririnig niyo po ang salita ng Diyos, so ang salita ng Diyos po ay magpapakilala sa inyo kung sino ang Diyos sa buhay niyo, kung sino si Jesus sa buhay niyo. Amen? Ang Diyos po ay may pangako at maraming pangako. Ano po? Bilang isang mananampalataya ka sa ating mahal na Panginoon. Amen? So maraming pangako po. Hindi lang sasabihin niyo po na namumuhay lang kayo dito sa ibabaw ng lupa para lang manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At pagkatapos, pumamatay na. Hindi po ganoon na po. So, yung kamatayan mo, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan kung naniniwala ka kay Jesus. Siyempre, yung gawain ito ay gawain ng ating Diyos Ama. Ano po? Dahil yan po ay pangako ng ating Diyos Ama na kayo po ay tulungan, na kayo po ay makalaya sa lahat ng uri ng gawain ng Diablo. Ayan, amen. So, dito niyo po makikilala kung sino ang Diyos. Ano po? Dito niyo po makikilala kung anong gagawin sa iyo ng Diyos sa buhay mo. Ano po, amen? Kung gaano kapangyarihan ng Diyos. Ano po? Na hanggang ngayon po'y buhay na buhay ang Diyos. Amen? Para ipakita sa sarili mo o sa lahat ng tao kung gaano siya kapangyarihan. Amen? Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. Thank you, God. Amen? Di na isang mananampalataya ka. Kailangan malaman mo ito. Ano po? Kailangan maniwala ka sa gawain ng ating Diyos Ama. Amen?
Dahil sa pamamagitan ng gawain ito, malalaman mo din yung gawa ng Diablo. Ano po? Kung gaano kasama ang ginagawa ng Diablo, kung gaano kapangit, ano po, at kung ano ang mangyayari sa buhay mo. Ano po? Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. So, bilang isang mananampalataya, ano po, lahat ng mga nananampalataya kay Jesus Christ ay nakakaranas ng tukso. Aminin niyo man po o hindi, talagang lahat po ng mananampalataya ay nakakaranas ng tukso. Amen? Ayan. Nananampalataya ka kay Jesus Christ, pero nasa kadiliman ka. Nananampalataya ka kay Jesus Christ, pero tinutorture ka ng kaaway. Amen? Nananampalataya ka ni Jesus Christ, pero sinasanibang ka ng demonyo. Amen? Mananampalataya ka ni Jesus Christ, pero witchcraft ka. Mananampalataya ka ni Jesus Christ, pero manghuhula ka. So, kung ano pa po, ano po. Ayan. So, yung lahat ng kasamaan na yun, ayun ay gawain ng Diablo po. Na kung sa ating lahat, yun po yung nasip ng Diablo. Pero ikaw po ay mananampalataya sa Panginoon. Ano po? Na dapat ang gawin niyo po ay makalaya sa lahat ng gawa ng Diablo. Amen? So, may kalayaan kay Jesus Christ, may buhay kay Jesus. Hindi lang po basta mananampalataya ka ni Jesus Christ. Ano po? May buhay. Amen? May kalayaan. Ano po? May kagalingan. Amen? Thank you, Lord Jesus. Genesis chapter 1 verse 1, kumikilos ang Espiritu ng Diyos. Ano po? Kaya kung ikaw ay lalapit sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya mo, magkakaloob ang iyong kalayaan. Amen? Makakalaya ka sa gawa ng Diablo. Amen? Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Tandaan niyo po, si Jesus Christ, ang daan at katotohanan at buhay. Ano po? Si Jesus Christ ay kahapon, ngayon at bukas. So si Jesus Christ, kung anong ginawa ni Jesus Christ noon, hanggang ngayon po yan. Hindi na babago. Ano po? Amen? Thank you, Lord Jesus. Si Jesus Christ po, ang Panginoon ng langit, ng lupa, at ng ilalim ng lupa. Ano po? At si Jesus Christ po, nasa ilalim po ni Jesus Christ ang kapangyarihan. Ano po? Nasa ilalim ni Kristo ang kapangyarihan, kapamahalaan, kapamunuan sa kalangitan. Ano po? Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. Thank you, God. So, bago pa manhatulan ang Diablo, nakapagdasik na po ang Diablo ng maraming kasalanan at kasamaan dito po sa ibabaw ng lupa. Ano po? Ito po sa verse na ito, nagdulat sa akin na talagang grabe po yung ginawa ng Diablo sa isang mananampalataya na katulad po ni Job. Ano po? Yung nangyari po sa Old Testament. Ano po? Yung po ay nasa Job books. Ano po? Si Job po ay isang mananampalataya. Ano po? Si Job po ay sinubok ni Satanas. Tinulture siya ni Satanas. Dahil gusto subukin ni Satanas yung kanyang pananampalataya. Ayan. Tinulture siya at marami pa pong ginawa si Satanas kay Job. Pero bago pa man po ang lahat ng iyan, si Satanas po at ang ating Diyos Ama ay nagkakaroon na po ng conversation. Ano po? Na tinatanong ng ating Diyos Ama kung saan nanggaling si Satanas. Ano po sagot ni Satanas? Nagpapabalik-balik ako. Saan may sulok ng daigdig? Nagpapabalik-balik daw siya saan may sulok ng daigdig. Ano po? So, yung pabalik-balik ni Satanas, kung saan-saan palig ng daigdig, nakakapagasik po siya ng kasamaan, ng kasalanan. Ayan. So, ayan, nandiyan po ang kasalanan. Ano po? Nandiyan po yung gawa ng Diablo. Amen. Nandiyan ang gawa ng Diablo para ikaw ay tuksuhin na magkasala. Ano po? So, nandiyan nga po ang kasalanan. Amen. Nandiyan po ang kasamaan. Spiritual po yan, sabi sa Bible.
hukbo ng espiritual ng papawid ang ating kaaway. Ano po? Sabi sa Bible, hindi po tayo nakikipag-away sa tao, kundi ang ating kaaway ay hukbo ng espiritual sa papawid. Ayan. So, ikaw na lamang po sa sarili mo, kaya mo yan talunin kung halimbawa naman po ay ikaw ay tinutokso. Ano po? Tinutokso ka na ikaw ay gumawa ng masama sa kapwa mo. Ano po? Para kaya mo yan labanan kung halimbawang tinutokso ka. Ano po? Kaya mo kasing, dahil tayo, binigyan na tayo ng ating Panginoon, ng ating Bisama, ng authority. Ano po? So yung authority na yun, yun ang kagustuhan mo, ibig sabihin, yung malaya ka, sa gusto mo, nagawin mo o hindi. Sundin mo o hindi. Ano po, amen? Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. So, bilang isang mananampalataya ka, ayan, so, marami talaga po ang nakakaranas ng temptation o isang mananampalataya na naakit sa gawa ng diablo. Ano po? Andiyan po yung makukulam, manghuhula, at kung ano-ano pa po mga kasalanan. Ano po? Na tinatanggap ng tao. Ano po? Sa buhay na ito. Kaya ang tao, kapag hindi po nalalaman sa spiritual na nangyayari, tinutorture. Ano po? Tinutorture spiritual ng kaaway. So, akala lang ng tao, isa normal lamang na sakit. Ano po? Kapag dumating sa buhay nila, na sila ay magkaroon ng sakit, akala lang po ay normal. Ano po? Yan niyo po yung ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa babaeng Kuba. Ano po? Yan po ay nasa bagong tipan. Yung mga panahon si Jesus Christ ay nagli-ministry. Ano po? Si babaeng Kuba po ay maging 8 taon na po siyang nakukuba. Ayan. Sanhi po ng masamang espiritu. Yan po. So, spiritual po, ano po? Sanhi po ng masamang espiritu, kaya po nakukuba yung isang babae. Ayan. Dahil po makapangyarihan ng ating Diyos Ama, ang ating Panginoon, at ito po ang Panginoon ng langit at lupa, at wala sa kanyang kapangyarihan ng diablo, wala sa kanyang kapangyarihan ng kaaway. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ sa babaeng Kuba, nakala niya po ay sakit lamang po yun na siya ay nakukuba, yung pala meron masamang espiritu sa loob ng kanyang likod na nag-ooperate para siya ay makuba. Yan po yung spiritual na nangyayari ano po. So yun na po. Yun po yung gawa ng diablo, gawain po yun ng diablo, manakit ng manakit. Ano po? Ayan, thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit. Thank you Lord. So yung mga panahon na yun, ano po? Sinabi ng ating mahal na Panginoon Jesucristo doon sa babaeng Kuba, magaling ka na. Ayan. Sa iyong karamdaman. At tinatulak po ni Jesus Christ ang kanyang kamay at agad na gumaling ang babae. Dumiritso ang likod. Wow, thank you Lord Jesus. Gumaling ang babae. Dumiritso po ang likod. Nawala yung pagkakuba. Yung masamang espiritu, lumayas. Wow, thank you Lord Jesus. Tingnan niyo po, ano po? Wow, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord Jesus, thank you po Holy Father. So ganun po kumilos ang kaaway. Ano po? Puro pagpapahirap. Ano po? Puro kasakit. Thank you Lord Jesus. Mamanapulit po kayo. Ayan. Tutuksuin kayo sa anumang uri ng kasalanan. Kaya minsan po, nagsabi niyo sa sarili niyo, paano ka naman hindi magkakasala? Konting lang naman magkakasala ka eh. Gawa nga po, nandiyan po ang gawa ng diablo. Ano po? Nandiyan po yung gawa ng diablo. Hinihinisip niya na siya ay malaya pang nakakagalaw po dito sa daigdig. Thank you Lord Jesus, thank you po Holy Father. Thank you, Lord Jesus. So, ito po yung
ng inasik ng Diablo, itong kasalanan, ano po? Ayan. Dahil yung mga tao kasi, noong unang panahon, yung mga tao nakikipagmatigasan sa ating Diyos Ama. Ano po? So meron pa din hanggang ngayon nakikipagmatigasan sa ating Diyos Ama, ano po? So, ito po yung ayon ko sa Roma, chapter 1, verse 29. Ayan. So, yung mga tao na nakikipagmatigasan na po sa ating Diyos Ama, ano po? Bagamat alam po nila na may Diyos na buhay. Ayan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Ayan. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, inayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawain kasuklam-suklam. Ayan, naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Ayan niyo po. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Filled ng kasamaan. Kasi ayaw nilang kilalanin ng Diyos, mas in-enjoy pa nila. Yung sila ay pumunta sa bar, inom dito ng alak. Ano po? Tapos uuwi, ay lasing, ay hindi alam kung saan dadaan o saan uuwi. Ayan. O, ito po yung mga tao na mas ginusto pa nila yung kalayawan nila. Ano po? Ibig sabihin yung kalayawan nila, yung sila magpakasasa sa sarap ng buhay na kanilang tinatamasa dito po sa ibabaw ng lupa. Ano po? Na wala nang pakundangan kahit na gumawa ng masama. Pero nakikita nila, alam nila na may Diyos. Amen? So ito po yan baka isa ka sa alipin. Ano po? Ng kasamaan na hinasip ng Diablo. Ayan. Kailangan mo makalaya dyan. Kaya po tayo ay may Jesus. Ano po? Para ikaw ay makalaya dyan. Sa kadiliman na yan. Sa kahirapan na yan. Ano po? Na ginagawa sa iyo ng Diablo. Tandaan niyo po, hindi po makakapasok sa karya ng langit yung mga taong filled o alipin ng Diablo. Ano po? Tandaan niyo po, ano po? Ayan. Kaya dito pa lamang sa ibabaw ng lupa, kailangan malaman niyo na po, ano po? Para kayo po ay tulungan. Ano po? Dahil hindi po yan basta isang kasalanan lamang po. Ano po? Hindi lang po yan basta isang normal na kasalanan na maiisip pa sa'yo ng Diablo. Mamanipulate ka ng Diablo, sasabihin sa'yo na wala namang perfecto. Ano po? Para hindi magkasala. Kaya okay lang pala ang gumawa ng kasalanan. Ano po? Ito yung mga taong ito na manipulated ng kaaway. Ano po? So meron pong ganyang mga tao. Ano po? Na namumuhay. Kaya nagpapatuloy sa kasalanan. Ano po? Amen. Kaya kailangan mo makalaya dyan sa kadiliman na yan dahil may Jesus po. Ano po? May Jesus Christ na ilalay ang kanyang sarili sa ating mga kasalanan at yun nga po ayon sa kalooban ng Diyos Ama upang hanguin ka dyan. Ano po? Sa kasamaang nagahari sa iyo. Ano po? Amen. Pero kailangan mo lumapit kay Jesus Christ, kailangan mo sumurrender. Ano po? Amen. Sino yung mga tao? Ano po, amen? Na maaaring mangyari din po sa inyo na ikaw ay po ay mananampalataya, pero alipin po kayo ng Diablo. Ano po? So hindi gusto ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama, kaya po may pangako ang ating Diyos Ama ng pagpapagaling sa lahat ng mananampalataya. Amen? Kaya po ang ating Diyos Ama ay may pangako na ikaw ay makalaya sa kadiliman na yan na ginawa ng Diablo, sa gawa ng Diablo. Amen? So ikaw ay isa sa alipin ng Diablo, sa gawa ng Diablo. Pakinggan mo ito kapatid. Ano po? Amen? Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Romans chapter 1, verse 29. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Kabuktutan, kasakayman, masasamang isip. Ayan. Ulitin ko po, ano po? Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Ayan. Alipin ng kabuktutan. Alipin ng kasamaan. Alipin ng masamang isip. Alipin ng pagkainggit.
alipin ang pagpatay, alipin ang pagtatalo, alipin ang pandaraya, alipin ang masamang hangarin, alipin ng chismis, alipin ang mapinarampuri, alipin ang nasusuklam sa Diyos, alipin ang mayayabang, alipin ang mapagkathanang kasamaan, alipin ang suwain sa magulang, alipin ang hangal, alipin ang taksil, alipin ang walang puso, alipin ang di marunong lumingap sa kapwa. Ayan. So, tingnan mo kapatid, kung ikaw ay alipin sa nanggawa ng Diablo na ito, ano po? So, hindi gusto ng Panginoon na ikaw ay magdusa diyan. Ano po? Hindi gusto ng Panginoon na ikaw ay manatili diyan. Ano po? Amen? Ayan. So, ito po may mga mananampalataya pa rin po, ano po? Nakakaranas ng ganitong sitwasyon, ano po? Ayan. Ayon po sa Lumang Tipan, ayan, sa New Testament, ano po? Thank you, Lord Jesus. Ayan. Meron din pong mananampalataya na mangkukulam. Ano po? So, ayon dito, sa ayon po dito sa gawa. Ayan. Thank you, Lord Jesus. Nabalitaan iyon ng lahat ng naninirahan sa Efeso. Maging Hudyo o Griego, at tatakot silang lahat, at tinuri ang pangalan ng Panginoong Hesus. Marami sa mga sumasampalataya, ayan, na dumating na nagpahayag na sila ay mangkukulam. Ayan. Inipon nila ang kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harapan ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 pilak. Ayan. Kaya't sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, patuloy na lumaganap ang tagumpay ng salita. Ayan. Sabihin niyo po, kahit yung mananampalataya, ano po, dahil nalaman nila ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, thank you, Lord Jesus. Sila po ay sumurrender. Ano po? Isinurrender nila yung aklat. Ano po? Yung aklat ng kasamaan. Yung aklat ng witchcraft. Isinurrender po nila kay apostol, sa mga apostoles. Ano po? Ayan. Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. Ayan. Dahil nakita po nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Ano po? Wow. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Siyan niyo po. Kaya marami po, ano po, na mananampalataya, nakakaranas ng paghihirap na gawa ng Diablo. Ano po? So, ito mga example na lang po itong mga mangkukulam. Ano po? Ayan. Nung nahayag yung kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit sila ay mananampalataya, pero hindi pa talaga lubusang mananampalataya, ayan. Nung nakita nila yung kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, talagang sila ay tuluyan na nanumbalik, talagang sila ay tuluyan na totoong naging mananampalataya sa Panginoon. Amen? Wow, praise God. Thank you, Lord. Thank you po. Grabe yung masamang tao na yun, ano po? Ikay masama siya, ano po, masama na yung makukulam, ano po, sa paningin ng Diyos Ama. Pero, dahil nahayag ang kapangyarihan ng Panginoon, yung pananampalataya nila, na basta hindi lang sila sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, talagang pinatunayan pa nila na talaga sila yung mananampalataya na. Ano po? Sa pagtalikod nila sa kasamaan, sa gawa ng Diablo. Sa inyo po. Kasi hindi po isang biro yung mangkukulam. Ano po? Kapag kahit kayo umanib sa mangkukulam. Hindi po yan isang biro. Ano po? Thank you, Lord Jesus. Kasi po yung mga tao na yan ay under ng kapangyarihan ng kasamaan. Ano po? Kaya hindi po biro yun. Ano po? Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Thank you, Lord. Thank you, Holy Father. So, ayon po sa Gawa chapter 2, verse 42. Ayan. Yung mga tao noon, ano po, naniwala. Ano po? Sa gawain ng Diyos Ama,
Ito yung mga tao na niniwala sa gawain ng Diyos Ama. Ano po? Ayon sa Gawa chapter 2, verse 42. Ayan. Gawa chapter 2, verse 41. Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ng mga alagad na may 3,000 katao ng araw din iyon. Wow, grabe. Ano po? Ito yung mga tao na na naniniwala sa gawain ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng mga apostoles. Amen? Wow, grabe. Amen? Ayon po sa Gawa chapter 2, verse 47, nagpapuri sila sa Diyos at kinalugdan rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Wow, grabe. Ano po? Wow. So, naniwala po sila sa gawain ng ating Diyos Ama. Ano po? Naniwala po sila sa gawain ng Diyos Ama. Kaya sila po ay naidagdag sa naililigtas ng ating Panginoon. Ano po? Amen. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you po, Holy Father. Thank you, God. Maraming salamat po, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you po. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Ayan. So, kaya kung ikaw ay nakakaramdam ng paghihirap, ano po? Ano man ang iyong karamdaman, kapatid, lumapit ka. Ayan. Lumapit ka kung ano man ang karamdaman mo, kung ikaw ay may sakit. Lumapit ka po dito, ipag-pray kita. Ayan. Kung ikaw po ay, ano man po ang paghihirap na ginawa sa'yo, tinutorture ka ng kaaway. Ano po, gawain ng kaaway, tinutorture. Lumapit ka lang dito, kapatid. Ano po, ipag-pray kita. Amen. Kung ikaw naman po ay manipulated ng kaaway dahil ikaw ay tinutokso, o ginagawa mo na yung tukso sa'yo, ikaw ay alipin na o filled ka na ng kasamaan, kaya ang ginagawa mo ay pagnanakaw, panlalait, pandaraya, pagsisinungaling. Pero ayaw mong ipagpatuloy. Lumapit ka lang dito, kapatid. Pag-pray kita. Tandaan mo, kumikilos ang Espiritu ng Diyos. Ano po? Kung ikaw ay naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Nananampalataya ka kay Jesus Christ. Sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Jesus Christ, pagagalingin ka ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord Jesus. Pagagalingin ka ng Diyos Ama dahil po yan ay pangako ng ating Diyos Ama. Amen. Pangako yan ng ating Diyos Ama bilang isang mananampalataya ka dahil alam ng Diyos Ama ang nangyayari po sa espiritual. Dahil ang ating Diyos Ama ay Holy Spirit. At ang ating Diyos Ama po ay kumikilos. Ano po, pag tinawag mo si Jesus Christ para ikaw ay tulungan sa kadiliman na nangyayari sa buhay mo. Ano po? Hindi lang basta isa, halimbawa nag-pray ka po ng private. So yung pag-pray po mo po ng private, ayun po, yun po ay connection mo lang po sa God. Ano? Connection mo lang po yung kay Jesus na talagang ikaw ay isang mananampalataya. Ano po? So talagang merong ginagamit ang ating Diyos Ama para ikaw ay tulungan sa iyong prayer. Ano po? Katulad po ng mga apostol. Ano po? Yung mga apostoles po, yun po ay ginamit ng ating Diyos Ama para tumulong sa lahat ng tao, para po sila ay gumaling makalaya sa ginagawa sa gawain ng dyablo. Amen? Thank you, Lord Jesus Christ. Kaya kung may isang kapatid po na nandito sa inyong harapan, ano po nangyayari sa inyo kung kayo po ay may sakit, lumapit po kayo dito, ipag-pray ko po kayo. Thank you, Lord Jesus. Ano man ang kasalanan po na ginawa po sa inyo ng kaaway, ano po, lumapit po kayo dito, ipag-pray ko po kayo. Ano po, ipag-pray ko po kayo. Amen? Lapit po kayo. Dahil ang ating Diyos Ama, full of peace, full of joy. Ano po? Healing. So mararanasan ninyo dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay puspos ng pag-ibig. Kaya mararanasan mo yung kagandahan ng loob ng Diyos sa buhay mo. Ano po? Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Jesus Christ. Amen? Wow. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you for Holy Father. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit.
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hello po, Kuya. Kuya. Kuya, hello po. Mahina ang pandinig. Hello po. May sakit ka? May sakit ka po? Anong sakit mo po? Anong mga sakit iyon? Sabi ng anak mo, may daw yung pandinig mo. Yung kaliwa mahina. Yung isa, okay naman. So sabi niyo po, marami kayong sakit. Ano sabi sa inyo ng doktor? Gamot na lamang po. Walang sinabi na gagaling. Nasa inom lang ng gamot. Ilang years na po kayong nagtitake ng medicine? Ako matagal na. Diabetic po kayo. Kayo ba'y mananampalataya? Naniniwala kayo kay Jesus Christ? Sa Basilica. Naniniwala po kayo nakikilos ang ating Panginoong Jesucristo para po kayo pagalingin. Ayun. So, kasama po natin ngayon ang presence ng Panginoon. Ano ba? So, wala ba yung posible sa Kanya, kaya po ako itandito sa inyong harapan na po. Ayan. So, talagang udyok talaga ng Panginoon na gawin po talaga ito. Ano po, kahit nag-uulan, ano ba ng panahon, ano po, amen. So, kaloob ng Panginoon na gawin po ito. Ano po? Ayan, thank you, Lord Jesus. So, pag makita na inyong pananampalataya, gusto niyo pong gumaling. Ayun. Pwede po umayos din ako po para hindi po kayo manakit dahil iba ang inyong kayo. Ayan. So, ganito po ang inyong gawin. Ano po? I-pray niyo po yan. Mag-surrender kayo sa Panginoon, tawagin niyo si Jesus Christ. At kayo po ang makakaramdam nun. Ano po? Hindi po ako ano po. Sabi, mararamdaman ko talagang gumagalaw ang ating Panginoon. Ano po? Sa pamagitan po yung inyong pananampalataya, ayo gagaling. Naniwala po kayo. Dahil sa ating mahal na Panginoon Jesucristo, wala pong imposible ang lahat. Ano po? Ayun. So, lagi po nagdadasal sa simbahan po. Member pala po kayo doon sa church. Kahit sa bahay. Kahit nasaan, gusto nyo umayos ang inyong pakiramdam. So, yun nga po, yun po yung gawa ng Diablo. Ano po? Yung mga sakit-sakit na yun, gawa yun ng Diablo. Pahirap yan sa bilang isang mananampalataya. Ano po? So, alam niyo po ang salita ng Diyos. Alam niyo ang salita ng Diyos. Ayun. So, alam niyo po kung gaano kapangyarihan ng Diyos, kung gaano pinagiling ng Diyos Amaan ng ating Diyos Ama. Ano po, ng ating Panginoon. Yung lahat ng mga may sakit. Ano pong verse ang natandaan niyo doon na nagpagaling ang ating Panginoong Jesucristo? Sa Bible. Hindi niyo natanda. Ano po? So, ito ano po? Dahil hindi niyo tanda, pero ano po? Maraming pinagaling ang ating Panginoong Jesucristo sa isang salita lang po niya. Ano po? Dahil siyempre, makapagyarihan ang ating Panginoon Jesucristo. Sa isang salita lang po niya, ano mga ng karamdaman. Lahat ng yun ay gumagaling, lahat ng mga espiritu nagsilayasan, lahat po ng mga demonyo nagsilayasan. At ang ministry po ng Panginoon hanggang ngayon po. Ano po? Hanggang ngayon. Kaya po sinabi sa Bible, si Jesus Christ ay hindi nagbabago kay kahapon, ngayon at bukas. Dahil ang gawain ng ating Diyos Ama hanggang ngayon. So kung hindi niyo po paniniwalaan yung gawain ng ating Diyos Ama, ay ang gawain ng Diablo hanggang ngayon. Paano yan? Ano po? Kung sabihin mo na ng palataya ka lang kay Jesus, tapos isipin mo walang power si Jesus Christ. Di ba? Meron. Ano po? Siyempre may ginagamit po ang ating Diyos Ama para na tao. Ano ba katulad po ng mga apostoles? Ginamit po ng ating Diyos Ama. Sa pamamagitan ng mga apostoles, pinagaling ng ating Diyos Ama ang lahat ng may karamdaman. Yun po. So, naniwala po kayo, nagagaling kayo. Ayan, praise God, thank you Lord Jesus. So, ito yung time na po. Ayan. So, bilang isang mananampalataya kay Jesus Christ, ilang years na po kayo mananampalataya? Ilang years na po kayo mananampalataya? Ilang years po? Yes, ilang taon na po? Bata pa po kayo. Ayan. Wow. May problema kayo dito? Ano tayo? Ubo o ano? Nabawis kayo. So, yun po, ano po, bilang siyang mananampalataya ng Panginoon, isurrender nyo yan, sabihin nyo lahat ng karamdaman nyo.
At yun ay pagkakaloob ngayon din sa inyo. Huwag niyo muna pong intindihin yung nasa paligid. Ano po? Si Jesus, sabihin niyo yung mga karamdaman na gusto niyo bumaling. Ano po? Na ipagkaloob yung pangako sa inyo ng Diyos Ama na kayo ay pagalingin. Maalaya dyan sa paghihirap na yan. Amen? Ayan. Sige po. Gawin niyo po yan ngayon. Ano po? Ayan. So kaya po may isang kapatid na kahit umuulan hihil, go lang. Ano ba? Thank you, Lord Jesus. Sige po. Paligid nila diabetes, and then yung mga pagpunta sa natin na doon na ako, pangapin mo. Saka yung Thank you, Lord Jesus. Pwede niyo po akong gayahin. Ayan, thank you, Lord. Sige po, hiling po ito, hiling. Hayaan niyo muna po siya. Antayin niyo na po, madali lang naman po. Thank you, Lord Jesus. Sige na po ngayon. Thank you, Lord Jesus. Sabi niyo, Lord, gusto ko pong maka-receive ng kagalingan sa lahat ng karamdaman na sinabi ko po. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Have your way, Holy Spirit. Have your way, Holy Spirit. Have your way po. Holy Spirit. In mighty Lord Jesus' name. As Holy Spirit, in mighty Lord Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Sabi niyo po, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Have your way, Holy Spirit. Have your way. Thank you, Lord. Have your way. Holy Spirit. Have your way, Holy Spirit. Feel in Jesus' name. Have your way. Have your way at nakaramdaman na yan. Sinabi niya, gumaling ako in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you to Holy Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you to Holy Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you to Holy Father. Thank you, Lord Jesus. 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 Thank you to Holy Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Free sa karamdaman na yan sa sakit sa tayo. Free sa sakit sa mata in Jesus' name. Free sa lahat ng karamdaman sinabi niya in my Lord Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you to Holy Father. Sabihin niyo po, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Magbukas yung kanyang kaliwang tainga para makarinig ulit in Jesus' name. Luminaw ang kanyang mga mata in my Lord Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Lahat ng sakit na nawala, ng diabetes na, nawala na yan. Diabetes, nawala na. Diabetes, nawala na. In Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus Christ. Have your way, Holy Spirit. Free and mighty, Lord Jesus' name. Have your way, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Have your way. Thank you, Lord. Have your way, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Have your way.
Thank you, Lord. Ano naramdaman niyo po? Wow. Ooh. Anong pakiramdam? Medyo okay naman. Hindi naman okay ang pakaramdam ko ngayon. Medyo fat. Yes na okay. Okay, kanina okay, ngayon mas okay. Wow. So, naramdaman niyo po yung presence ng Panginoon? Yes. Yes. Wow! Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. God bless po sa inyo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wow. Inyo po. Sa pamagitan po ng inyong pananampalataya, ano po, lalo pang magiging matibay pa po ang inyong pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Ano po, baka napaka-easy na lang po, ano po, sa paglapit mo na sa mahal na Panginoon, ano po, agad po ikaw ay pagalingin. Ano po, asap, ano po, dahil sa ating mahal na Panginoon, talagang makapangyarihan ang ating Panginoon, ang ating Diyos Ama, ano po. Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. Thank you, Lord. Wow. Thank you, God. Thank you, Lord. Wow. Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. Thank you, God. Amen, amen, amen. Thank you, Lord Jesus.